So ito na po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Ito na po mga kababayan, meron po tayong i-share sa inyo at vlog ngayon sa oras, sa araw at sa panahong ito at sa buwan na ito. Actually, kung naalala nyo po noon, sabi ni Senador Antonio Trillanes na papipirmahin niya ang mga Duterte ng waiver para tignan, imbestigahan, at ipakita ang iba't ibang bank accounts na nakapangalan sa mga Duterte. So ngayon po mga kababayan, eto na po, si Fiona. Sumagot na po at inamin na totoo daw na may mga bank account talaga sila na sinabi ni Senador Antonio Trillanes. So ito na nga sabi ko sa inyo, mga DDS, mag-iiyakan na naman kayo nito pag nalaman at narinig ninyo na hindi fake news si Senador Antonio Trillanes. Mag-iiyakan, magsisigawan, sasakit ang ulo, gagawa ng kwento, di ba? Para makalusot lang sa kahihiyan sa pagtatanggol ninyo sa mga demonyong politician. Ngayon po mga kababayan, meron akong video. Ayan, nakita niyo yung video na yan? Ipapanood sa inyo at ipapakita sa inyo kung gaano katotoo ang mga binibitawan ni Senador Antonio Trillanes na aligasyon patungkol sa ari-arian, patungkol sa mga sangkot sa droga at mga bank accounts na pagmamayari ng pamilya ni Fiona at ng tatay ni Fiona na kung saan inamin ni Fiona na meron nga daw po talagang bank accounts. So ibig sabihin talaga mga kababayan, totoo pala yung mga aligasyon ni Senador Antonio Trillanes. Una doon yung binenta ni Digongyo, ni Mao Zedong, ni Mao Digong, yung naturang isla ng Spratly Island sa China. And then, totoo din pala na sangkot at protektor ng droga itong si Mao Digong at ang anak niya at ang kanyang manugang ay sangkot nga sa drug shipment or drug smuggling at totoo din po pala ang mga bank account na halos inaatake si Mao Digong na papipirmahin ni Trillanes ng waiver para buksan ang mga bank account. Na kung saan ngayon po, first ever kasaysayan ng Pilipinas na inamin ni Fiona na meron po talagang bank account. So, ibig sabihin, totoo po pala talaga ang sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na born and raised in Caloocan na tumatakbong mayor ngayon ng Caloocan. So ito po ang video, panoorin nyo po, kayo na lang pong humusga. Hindi po ito fake news, pakinggan nyo pong mabuti. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. So, itatanggi nyo pa ba? Mga didilis, inamin na po ni Pusit, inamin na po ni Fiona na totoo na marami nga po talagang pera ang pamilya ni Mao Digong at ni Sara Mao. Iba't ibang bangko nga daw nakadeposit ang pera nila. Sabi ko nga sa inyo, kaya pala, sabi ni Senador Antonio Trillanes IV na born and raised in Caloocan at tumatakbong mayor ngayon ng Caloocan, na bilyon ang pera nila. Totoo, mga kababayan. So, yung pinakalat ng mga didilis na si Senador Antonio Trillanes IV daw ang nagbenta ng West Philippine Sea, wala po yung katotohanan. Bakit? Never nyo pong nakita kailanman na si Senador Antonio Trillanes
nakipag-gentleman's agreement sa China. Bagkus ang nakikita nyo po, si Mao Digong at si Sara Mao nakipag-meet kay Xi Jinping. Meron pa nga pinirmahan si Xi Jinping doon eh. Di ba? So ngayon, yung mga aligasyon ni Senador Antonio Trillanes na pilit gawing mali at pilit gawing kasinungalingan ng mga didilis, hindi na nila kayang gawing kasinungalingan. Bakit? Mismong si Fiona na ang umamin. Totoo po na may mga bank account sila. Nakita niya po, may listahan po, hawak daw po nila. Di ba? So ngayon mga kababayan, eto na nga, unti-unti na, no, na lumabas ang katotohanan. Sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, ngayon, sa administrasyon ni Mao Digong, talagang talo tayo kasi sila yung nasa power. Pero pag mapalitan ang administrasyon, lahat ng baho ni Mao Digong lalabas. Meron pa nga akong nakita ngayon na isang grupo, no, ng mga magulang na nananawagan na biktima. Yung mga magulang na biktima ng extrajudicial killings ni Digong, nananawagan na ipadisbar si Digong. Actually, napanood ko sa balita yan. TV5 ang nagbalita. Ipapadisbar daw si Digong. Na which is tama lang naman. Bakit? Sa mga nagtanong, papayag ba kayo na madisbar si Digong? Dapat lang. Bakit? Sa bastos ba naman ang bunganga? Sa tingin nyo ba nasa tama pa ba ang ginagawa ni Mao Digong? Wala. Ultimo nga yung mga mangbabatas, mga senador, mga congressman, pinagbumura. Kung ikaw ba naman isang abogado, hindi mo dapat ginaganyan yung kapwa mo abogado. Mga kapwa mo mambabatas. Kalapastangan, kawalang respeto at kawalang galang yun. Ikaw, sabihin mo, senador ka, congressman ka sa Pilipinas, mumurahin ka ni Digong, matutuwa ka? May pangalan ka, may pinangalagaan mo yung pangalan mo. Di bali na nga sabihin kang kurakot eh, di bali na nga sabihin kang kawatan sa bayan, wag lang yung murahin ka nang wala naman ang posisyon sa bayan. Let's accept the fact na presidente siya noon, piskal siya noon. Noon yun, hindi na ngayon. Diba? Tapos papayag ka na mumurahin ka lang, bubulihin ka, pagtatawanan ka, lalaitin ka, maliitin ka. So anong gagawin mo? Kung ikaw mambabatas, ipapadisbar. Diba? So ngayon mga kababayan, klarong-klaro, malinaw pa, no, sa sikat ng araw at sa kintab ng noo na ni Banat Bay na inamin ni Sara Mao na lahat ng aligasyon ni Trillanes patungkol sa bilyon-bilyong pera at mga joint account, bank accounts ng mga pamilya ni Mao Digong at ni Sara Mao ay totoo. Inamin niya. Klaro naman, i-play natin ulit pakinggan ninyo, kayo na lang pong humusga. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila, isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. So, ayun. Klaro po, mga kababayan. Totoo. Inamin ni Fiona. Na-corner kasi siya eh. Hindi siya pwedeng magsinungaling kasi lahat ng reporter may record niyan. Kapag itatanggi niya yan, may possibility ilabas ng mga reporter yan. Totoo po yan. Hindi pa po binalita sa TV yan. So yun naman po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Umpisa na ng labasan ng baho at umpisa na aminan ng dating kasinungalingan, ngayon inamin ng dahan-dahan. So yun lang mga kababayan, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.